sayaw. Kalamig. Galing sa aircon. Amen, praise the Lord. At nakakatuwa po maging Kristiyano. No? Kung hindi ka Kristiyano, in times of trouble, baka hindi mo na alam gagawin mo. Diba? Baka makapag-isip ka pa ng iba. Or suicide, gano'n. Diba? Pero praise God, meron tayong Panginoon na tapat. At alam natin hindi niya tayo iiwan. Amen? Okay. Sige po. At ang ating topic for this evening napaka-relevant sa nangyayari po sa panahon ngayon. Kasi tungkol po ito sa life of Joseph. So I think familiar po kayo sa buhay ni Joseph, di ba? Joseph the Dreamer po. Siya po yung naging governor ng Egypt noong unang panahon. Sa pag-aaralan po natin yung buhay niya. Yung mga pagsubok na kanyang pinagdaanan from rags to riches. From slave into a governor. Or to be one of the highest officials in Egypt. Malalaman natin, ano ba yung kanyang sikreto kung bakit siya naging gano'n? No? From nothing into something. So let's all stand up please. And let's open our Bible. In the book of Romans chapter 8, verse 28. Romans chapter 8, verse 28. Ang sabi ko sa Biblia, sabay-sabay pa natin basahin, ready and read. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Lipat po tayo sa James chapter 1, verse 12. Ito po yung mga verses na ating ito-focus mamaya. At related po ito sa buhay ni Joseph. Sige po. James 1:12. James chapter 1, verse 12. Ready and read. Blessed is the man that endureth temptation, for when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Lipat po tayo. Last verse po. 2 Corinthians chapter 9. Verse 8. 2 Corinthians chapter 9, verse 8. Sabi sa Biblia, tapos kayo tayo, ready with. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat sa oras na pinagalan niyo po sa amin ngayong gabi ito. Upang muli, makasama kami sa inyo. At Lord, bless niyo po yung aming pag-aaralan ngayong gabi tungkol po sa buhay ng inyong lingkod na si Joseph the Dreamer, Panginoon. Lord, naway may matutunan po kami at ma-apply po namin yung mga lessons sa buhay ni Joseph, Panginoon. At Lord, bless niyo po yung mga kapatid na nandito, pagpalain niyo po sila sa ngalan ni Jesus. Amen. Sige po. At ang title po ng ating tema po ay The Life of Joseph, o ang buhay ni Joseph. So we will learn some things about the life of Joseph. We will see how God tested him and raised him from a slave into a chief minister. So malalaman po natin yung sikreto ni Joseph, no? Pero actually, hindi naman po sikreto eh. What he did is, he just remained faithful. Yun lang ang ginawa niya. No? Sa kabila ng pagsubok na binigay sa kanya ng Panginoon, he just remained faithful. At ano nangyari? Pinagpala po siya. Number 1. Ito po yung isa sa mga pagsubok na kanyang pinagdaanan. No? He was sold by his brothers. Siya po ay binenta ng kanyang mga kapatid sa mga Ishmaelites. No? At sila po ay mga parang kumbaga trading company. No? Sila ay kaya lang ang kanilang kinakalakan, mga alipin. Kaya nga sinabi ko, noong unang panahon po, uso po yung slave, di ba? Yung bibili ka ng slave mo, magiging walang bayad yung pag binili mo siya, pwede mo na siyang utusan. Ganun noong unang panahon. No? At yung mga slave, may mga kanya-kanyang tattoo sila. Sino may-ari, parang sa baka. Ganun, no? At may mga hikaw yan para tandaan na pag-may-ari mo. So si Joseph po, ang nangyari po sa kanya, ibinenta po siya ng kanyang mga kapatid. Ano kaya dahilan? Bakit binenta siya ng kanyang mga kapatid? Mababasa po natin yan sa Genesis chapter 37. Basahin po natin buo yan. No? Pero I think sa-summarize ko na lang yung nangyari. No? Ito yung summary ng verse na yun kasi huwag na natin basahin sa isa. Sobrang dami po nun. So ito po yung summary ng verse. No? Joseph was 17 years old. He was a shepherd. No? He did not participate in his brother's misconduct. Hindi siya nakikisama sa mga kalokohan ng mga kapatid niya. In fact,
he brought the reports of their mischief to his father, Jacob. Nag-report siya pag may kalokohan yung mga kapatid niya. Kaya favorite siya ng kanyang ama. He was the favorite son of Jacob. Jacob loved him more than all his brothers. Brother JD, napaka-unfair naman ng tatay ni Jacob, no? I think it's obvious because yung mga kapatid ni Joseph medyo ungodly sila eh. No? Kung mababasahin niyo yung chapter, medyo masama sila mag-isip. Kumbaga sa magkakapatid sila yung mga black sheep. Supposed to be dapat yung isa lang yung black sheep, di ba? Ang nangyari, yung mga kapatid niya, sila yung mga black sheeps. Dami nila. Di ba? So ano nangyari? His brothers hated him for this reason and could not even talk with him well. Joseph was rather naive to tell his dreams to his brothers about his future supremacy and his brother's submission to him. Actually, ganito po yung nangyari. Na nag-iinip si Joseph na yung mga trigo luluhod daw sa kanya. Silang magkakapatid, 12 sila. No? So yung 11 luluhod sa kanya, siya lang yung nakatayo, yung trigo lang yung nakatayo. So ano parang ibig sabihin nun, magiging supreme siya sa mga kapatid niya. Siya yung magiging ahead sa mga kapatid niya. No? So parang syempre, yung pride ng kapatid ng panganay, na mas maganda sa kanya, masaktan niya, no? So nagalit yung mga kapatid niya, mayabang na nga, paborito pa ni tatay. So naging hated siya ng kanyang mga brothers, no? Sabi po dito, that intensified their hatred towards Joseph. So, when the opportunity came at Dothan, they planned to kill him. No? Pinlanong patayin ng mga kapatid ni Jacob, pinanalong patayin ng kanyang mga kapatid siya, no? Kasi nga, nagsiselos sila dahil paborito siya ni Papa, no? At siya ay, yun nga, medyo sa panaginip niya, parang sinabi niya na siya daw ay supreme sa kanila. Pero wala namang mali siya sa kanya, no? Ano po nangyari? But Reuben tried to rescue him by persuading them not to kill him. Okay? His brothers sold him. Instead na patayin siya, ito nila yung napagkasunduan nila, no? Kasi ayaw nilang magkaroon ng dugo sa kamay nila yung kapatid. Kumbaga ayaw nilang magkaroon ng guilt na sila yung pumatay sa kapatid nila. Ang ginawa nila, nag-usap-usap naman sila, nasabi nila, ibenta na lang natin itong kapatid natin. Sold him to the caravan of Ishmaelite. So binenta po siya sa caravan, no, sa trading company ng Ishmaelites. So maraming mga slave doon. Binenta siya doon, kumita pa sila. Going to Egypt. Ano po nangyari? His life was changed in a moment. Now, kung iisipin niyo, si Joseph, napaka-righteous na bata. Hindi sumasama sa kalokohan. Mabait, no? Napakatino niya. Pag may mga kalokohan yung kapatid niya, nagre-report siya dun sa tatay niya. So, mabait talaga. Kumbaga, isa siyang model na anak. 17 years old, no? Tuloy po natin. At sabi po dito, his life was changed in a moment from being the beloved son to the slave in an unknown land, Egypt. Mula sa pagiging paboritong anak, pinagawa pa siya ng coat, no? Yung tatay niya, sa sobrang pagmamahal ng tatay niya, pinagawa siya ng coat ng tatay niya na rainbow yung kulay, iba't ibang colors. So, nung unang panahon, pag yung damit mo, colorful, parang ano ka sikat ka Yun yung trending nung unang panahon Kumbaga parang, ang ganda naman ng damit mo. Sa panahon ngayon, magsud ka ng rainbow ng damit, diba? Parang iba din. No, polo ka na rainbow, iba-ibang kulay na gano'n. Parang iba yung dating, di ba? Pero nung araw nila, nung panahon nila, ganun yung parang maganda sa paningin ng tao. Iba-iba yung kulay. Many colors. So, sobrang mahal siya ng kanyang ama, kaya nagsiselos yung kanyang mga brothers. No? Isipin niyo, bebenta ka ng kapatid mo, gagawin kang alipin. Buti niya hindi siya pinatay pero yung benta ka pa din, masama pa din yan Kasi, alam mo yun, dahil lang sa greed, dahil lang sa inggit, ginawa niya na masama yung kanyang kapatid. No? Parang history repeats itself lang yan Parang yung kay Cain, tsaka kay Abel, di ba? Nainggit siya kay Cain, ay kay Abel. Ano ginawa niya? Pinatay niya. Kaya nga sabi yung inggit, walang nagagawang maganda sa kapwa. Amen? So kung may inggit tayo sa puso natin, tanggalin natin yan, no? I believe sometimes nakakaramdam tayo ng ganyan, lalo na pag yung, alam mo yun, yung rival mo talaga, ganito, maganda yung buhay or what, huwag kang makaramdam ng inggit. Be thankful na sila ay binibless ng Panginoon. Hindi magpapasalamat ka. And in doing so, pag nakita ng Panginoon na walang inggit sa puso mo, makapapalain ka rin niya. Amen? Mas maganda po yung walang inggit sa puso. No? Ano po nangyari? Dahil sa inggit nila, binenta nila si Joseph dun sa Ishmaelite caravan. At dinala ng mga Ishmaelite caravan si Joseph sa Egypt. No?
Ano po nangyari? Kung nasa Egypt na po, Joseph was sold to Potiphar, the captain of Pharaoh's guard. Binenta daw po siya kay Potiphar. Si Potiphar po, siya po yung captain ng hari. No? Captain, siya po yung captain ng mga sundalo ng hari sa Egypt or Pharaoh. Pharaoh is the highest position in Egypt po. No? So despite of what happened, mga kapatid, God still protected Joseph. Pinoprotektahan pa rin po si Joseph. No? Ano sabi dito? And Joseph, Genesis chapter 39 verse 1 to 4. Genesis 39, 1 to 4. Ano po sabi? Ayan. Jump po tayo dito. Ito na yung nangyari. After niya mabenta. No? So, lapit na po tayo sa habang storya ng introduction ng buhay niya. And Joseph was brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, captain of the guard, an Egyptian, bought him of the hand of the Ishmaelites, which had brought him down thither. No? So, napunta siya kay Potiphar. And sabi po rito, and the Lord was with Joseph, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, the Egyptian. Ito po yung verse number 3. Verse number 3, and his master saw that the Lord was with him. Nakita daw ng kanyang master na si Potiphar. Nakita ni Potiphar na itong taong to godly, mga Diyos. Banal tong taong to, hindi sumasama pag may nagiinuman, no? Hindi siya nakikisama sa mga kalokohan. Talagang siya, matinong tao. Kumbaga, to make it short, matinong tao to. Mapapagkatiwalaan. Ano pa sabi dito? And his master saw that the Lord was with him. Nabibless sa kanya yung master niya dahil napakatinunungan niya. And that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Alam niyo po mga kapatid, pag tayo po naging mabait tayo sa man of God, pag tayo po ay naging mabait doon sa taong pinagpapala ng Panginoon, tayo din po pagpapalain. Parang yung nangyari kay Potiphar, no? Naging mabait siya. Sorry. Naging mabait siya doon kay Joseph kasi mabuti siyang tao. Ginawa niya na mabuti. Ano nangyari? Binless din siya, no? Kumbaga naaambulan din siya ng blessing, no? Ayun, tuloy po natin. Verse number 4. Verse 4. And Joseph found grace in his sight, and he served him, and he made him. Wow! Ang ganda po nito. And he made him, ano sabi dito? Verse number 4. And he made him, verse 4, overseer. Okay? Overseer over his house. And all that he had, he put into his hand. So siya yung katiwala ni Potiphar. Sige mo maging katiwala ka ng captain of the guards. No? Lahat ng sa kanya, pwede mong gamitin. Lahat ng pagkain niya, pwede mong kainin dahil trusted ka niya. No? Siya yung naging second-hand man ni Potiphar. Ganon siya pinagkatiwalaan ni Potiphar dahil siya ay godly. Ganon din po sa ating mga kapatid. Pag sa ating trabaho nakita ng ating boss o nakita ng ating superior na godly ka, matino ka, hindi ka loko-loko. No, nakikita niya na God is with you, irerespeto ka niyan, kapatid. Ang mas maganda pa dyan, baka i-promote ka niyan. Pagkatiwalaan ka niyan. No? Totoo po yun, marami po nangyayari ganyan sa mga Kristiyano. Pinagkakatiwalaan sila sapagkat sila ay godly. No? At may humility like Joseph. Ano po sabi sa Romans chapter 8 verse 28? And we know that all things work together for good to them that love God. So balik po tayo sa simula. No? Napasama po ba si Joseph nung siya binenta ng mga kapatid niya? Hindi po. Diba? Kaya nga sabi, all things work together for good. Supposed to be pwede magreklamo si Joseph hindi na ako makakauwi kay daddy. Yung damit ko na rainbow, kinuha nila. No, sinira nila, nalagyan nila ng mga dugo. No, sinetap nila kunyari, nakain ako ng mabangis na hayop. Ganun yung sinabi nila reason binanong nila si Joseph. Sabi nila sa tatay nila, Tay, si Joseph kinain ng mabangis na hayop. Ito yung damit niya, pinakita yung rainbow. Nilagyan nila ng dugo. Pero actually, lang yun, kumbaga, reasons lang nila. Ang totoo, binenta nila. So, kung sabi pwede magreklamo si Joseph pero hindi siya nagreklamo. No? Tahimik lang. Ano nangyari? Ibula siya ng Panginoon. Gumanda pa yung buhay niya. No? Naging siyang overseer. Ano sabi nito? Overseer over his house. And all that he had, he put into his hand. Naging katiwala po siya.
And we know that all things work together for good to them that love God. Kapatid, kung ikaw ay nasa isang pagsubok, no? At nag-i-struggle ka, tingin mo parang pinababayaan ka ng Panginoon, isipin mo mabuti. God has a better plan for you. Sometimes, ginagawa lang niya yan para i-test yung attitude mo. Amen. Kung ba magiging mapagpasalamat ka pa din kahit sa bad times or pag good times lang. So yun, testing ng Panginoon kay Joseph. Kay Joseph, di siya nagreklamo, no? Still, yung faith niya na natili sa Panginoon, ano nangyari? Ibinless siya. Binigay siya sa mabait na amo. Amen? Ganon din po sa atin mga kapatid. Kung tayo po magiging faithful, even in good times or even in bad times, pag naging faithful pa din tayo, magpapalain tayo ng Panginoon tulad ni Joseph. Amen? Ano po yung number 1? He was sold by his brothers. But still, God blessed him because yung puso niya tama. Amen? Number 2, he was tempted and wrongly accused. So, bakit? Meron na naman nangyari masama, Brother Jay. Binanta na nga siya eh. Tapos maganda na nga yung kalagayan kay Potiphar. Bakit? Ano na naman nangyari? Bakit he was tempted and wrongly accused? Anong nangyari? So, i-summarize ko na lang po ito, mga kapatid, no? He was a good administrator. He was a hardworking and faithful servant. He was fair and handsome. So, may clue na kung bakit tempted, ha? He was fair and handsome. No? Mamaya malalaman natin bakit siya na-tempt. Bakit siya tinempt? Hindi siya na-tempt, ha? Bakit siya tinetempt? Bakit siya nililure? Inaakit? No? No? Malalaman natin. God was with him and made him prosper and successful. God blessed his master through him. Potiphar, his master, had entrusted him with charge of all his house affairs. His temptation period was long. So, he tried to resist her as much as he could. Ito, makikita natin dito, ano ba nangyari? No? Genesis chapter 39, verse 7 to 20. Basahin na lang natin ito. No? Genesis 39, verse 7 to 20. Ayan, okay. And it came to pass, after these things, that his master's wife, ayan that his master's wife, andyan na si asawa ni Potiphar, Mrs. Potiphar, no? Pumasok, pagpasok, bongga. Mrs. Potiphar, pang Asia stamp model, no? Ganda, sexy. Or medyo siguro, dati nga medyo morena, kasi yung mga Egyptian, di ba ganun yung kulay nila? Medyo dark skin sila, no? Tan, gano'n. Na medyo may pagka-Arabo ang itsura. Ganun yung mga Egyptian eh. So magpasok, no? So yun. Cast her upon Joseph, and she said, ano sinabi nung asawa ni Potiphar? Uy, Joseph, ala naman si Mr. eh. Tara, short time. No, inaya niya. Ito direktahan inaya niya si Joseph. No, isipin mo, asawa ni Potiphar, mayaman sila. Nagbebeno yan. Nagluglut at kain yan. Lahat ng pampaganda maaari, nakukuha niya kasi may pera sila eh. So, maganda ang balik niyan, no? Isipin mo siguro si Joseph. Paano bigla may gumana sa paligid mo, binasahe kang gano'n. Ano kaya ginawa ni Joseph, no? Ano kaya ginawa ni Joseph? Malalaman po natin. Verse number 8. Ano sa anong ginawa ni Joseph? Pumayag pa siya? Nung inaakit siya ni Potiphar, siguro naka-Victoria's Secret na ba yan? Pabango, no? Verse number 8, anong sabi dito? Verse number 8. Kasunod na verse po, Genesis 39, verse 8. But he refused. Ang sabi po, but he refused. Nag-refuse daw siya. Hindi niya tinanggap yung offer, sabi niya, lumayo ka sa akin, babae maladig. Parang siguro, interpretation ko lang yun, James version na yun. Na parang medyo maging comical lang siya. But, kumbaga, inano niya. Talagang niresist niya. And said unto his master's wife, ito yung sinabi niya, behold, my master brought it not. What is with me in the house? And he had committed all that he had to my hand. Napakabuti ni Joseph. Hindi siya nang abuso. Supposed to be pwede niyang abusuin yung pagtitiwala sa kanya. Pero still, kahit wala yung master niya, kahit wala si Potiphar, hindi siya nag-take advantage ng sa asawa. Kahit yung asawa na yung lumalapit. No? Kaya lang, sa kalungkutan ngayon, sa panahon ngayon, yung lalaki pa yung lumalapit eh. So, I believe, yung masasya ng tatay tayo, no? Hindi naman tayo magiging ganun by God's grace. Amen?
So, iwas po tayo sa tukso, no? Sana maging tulad tayo ni Joseph, no? Na kahit na may lumapit dyan na Mrs. Potiphar, kinalamit ka. Suntukin mo, I'm not a cheater. Hindi, huwag naman suntukin, babae yan. I'm not a cheater, ganun lang, no? Kaya, takbuhan mo lang. Kaya lang, baka pagtakbo mo, natanggalin tapis. Nakatapis ka na pala. Okay, tuloy po tayo. Ayan, so ito. Verse number, ito, nagiging intense yung story, no? Master wanted not what is with me in the house, and he had committed all that he had to my hand. Ayoko! Sabi niya gano'n, hindi pwede. Pinagkatiwalaan ako ni Master, no? Ni Potiphar. Sa lahat ng bagay, tapos sisirain yung tiwala niya. No thanks. No? Tapos verse number 9, ang sabi rito, there is none greater in this house than I. Neither hath he kept back anything for me but thee, because thou art his wife. Asawa ka niya eh. Alam mo yun, huwag mong tuksuhin. Asawa ka niya. No? Ito'y kasalanan sa Diyos. How then can I do this great wickedness and sin against God? Still, in-honor niya pa rin ang Panginoon. Sa panahon kaya ng temptation, no? Hindi lang sa babae, no? Marami temptation, di ba? Like for example, Sunday, gigising tayo ng maaga. Di ba sarap matulog? Bandang 6 o'clock. Parang usap mag 7 na lang ako gigising. Pag 7 na, 8 na ako gigising. Pag 8 na, 9 na ako gigising. Ay, 9 na pala. Di ba? Marami temptation. Marami ulit temptation. Kahit kayo lang po nakakaalam yan. In times of temptation kaya, magiging tulad kayo tayo ni Joseph. Yes, we can. By God's grace. Amen? I can do all things through Christ, which strengtheneth me. And in doing so, mag-glorify mo ang Panginoon at makukuha mo ang favor ng Diyos. Tuloy mo natin yung basa, no? Verse number 10. Ito na yung sunod. Verse number 10. Ano po nangyari? And it came to pass, as she spake to Joseph, ito pa! And it came to pass, as she spake to Joseph, day by day, araw-araw siyang inaakit. Mga kapatid, kung isang beses nang ipaiintindihan ko pa eh. Pero araw-araw nagre-resist ka? Grabe! Ang tibay ni Joseph, no? Daig pa niya may asawa. Siguro, minsan nag-iisip ko, baka manig si Joseph. Pero hindi, man of God yan eh. Nagkaroon siya ng asawa in the later part of the story. So, alam mo yun, ibig sabihin lang doon, yung pananampalataya niya, matindi talaga. Takot siya sa Diyos. Yung tinatawag na the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Sabi sa Bible, di ba? Kaya kapag ikaw ay may totoong takot sa Panginoon, alam mo, na kahit walang nakatingin, pag may ginawa kang kalokohan, may paano yan? Takot si Joseph na siya isang panawin ng Panginoon. Hindi siya pumatol. Sabi nito, day by day, ginawa dito, everyday, no, Lunes, Joseph, tara, short time lang. Joseph, isang saglit lang. Joseph, iba-ibang linya na, no? Iba-ibang linya, hindi niya naalit si Joseph kasi ang Panginoon nasa kanya. That he hearkened not unto her, to lie by her, or to be with her. Sa mga kabataang Kristiyano, no? Sa mga young people, pag ba may kumalabit sa atin, magagawa natin tumanggi. Magagawa natin by God's grace. Amen? Just keep in mind, no? Kapag ikaw pumatol ka, may kalakip na paano yan, kapatid. That's the reminder. It's a matter of choice, no? Hindi ka naman pwede kontrolin ng Panginoon na huwag kang makasala eh. We're not robots. We still have a choice. Pag ikaw nag-give in, so expect na mayroong palo yan. Kapatid, masakit ang palo. At the worst case, hindi mo ikamatay. No, pag talagang pasaway ka, pag ulit-ulit mong ginagawa, mapahamak ka. Tuloy po tayo, ha? Ito po, verse number 11. Verse number 11, ano sabi po? Genesis 39:7, Genesis chapter 39, verse number 11. And it came to pass, about this time, that Joseph went into the house to do his business. And there was none of the men of the house. Sabi dito, there was none of the men of the house there within. Isang araw, no, si Joseph nandun sa tahanan ni Potiphar, nagtataka siya. Walang kahit sino nandun. Parang sinetat ang lahat. No, siguro sabi ni Mrs. Potiphar, oh, mga guards, labas. Yaya, labas. Papasok si Joseph. Okay? Kung ano makikita ninyo, sa inyo lang. Siguro sinabihan niya na,
Wala! Empty! Yung room, yung buong bahay. So malaya silang magkabulan doon. Magkakaroon ng chasing game dito mga kapatid. Hahabulin si Joseph, no? Makikita natin ano kaya mangyayari. Tuloy po natin. And she caught him by his garment. Nahuli daw po, nahawakan yung kanyang damit. Nung araw yung mga damit nila, di ba mga tela-tela lang? Yung mga ganon-ganon. So, pag ikaw, ginanon bigla, matatanggal yan. So, nahawakan yung damit niya. Pag tumakbo siya, hubaran siya, mga kapatid. Ano po nangyari? Sabi ko na, hinawakan yung damit, lie with me. Ito, sabi ko, lie with me. And he left his garment in her hand and fled and got him out. Pero anong ginawa niya? Tumayo ka sa akin. Pag gano'n niya, natanggal yung damit niya, isaplot niya. Hubad siya. Alam, brief. Siyempre, alam, brief ng araw. Diba? Yan po yung nangyari mga kapatid, no? Hubad siya. So, anong nangyari? Anong sumunod na nangyari? Then, she called unto the men of her house, set up na nangyari. Siguro, frustrate yung babae na to, no? Araw-araw kitang inaaya, ayaw mo pumayag, ha? Sige, ito yung ganti ko sa'yo. Set up ngayon. Nung nakauban si Joseph, tumatakbo siya. Sumigaw yung babae, pray! Pray! Gumano siya. So, yun yung ganti niya kay Joseph. Napaka-unfair po na nangyari, amen? Isipin mo, pinilit ni Joseph na hindi subukan Potiphar yun. Pinilit niyang itago yun. No? Pinilit niyang linalabanan, hindi siya pumapayag. Pero itong Mrs. Potiphar, no? Ginawa pa din siya ng masama. Sinet up siya. Nung sumigaw siya, and spake unto them, sabi nito, saying, see, he had brought in an Hebrew unto us to mock us. He came in unto me to lie with me, and I cried with a loud voice. So sabi niya, pumunta siya sa kwarto, gusto niya akong rapin. Baligtad mga kapatid. Di ba? Sinetap si Joseph. Ano po nangyari? Verse 15. And it came to pass when he heard that I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me, and fled, and got him out. Verse 16. And she laid up his garment by her, until his Lord came home. Verse 17. And she spake unto him according to these words, saying, the Hebrew servant which thou hast brought unto us came in unto me to mock me. Tuloy po natin, no? And it came to pass as I lifted up my voice and cried, that he left his garment with me and fled out. So, iba-iba yung kwento niya. No? Sinabi niya, balak kong rapin ni Joseph. Pero supposed to be, hindi talaga si Joseph ang man-rape, di ba? Nakita natin yung istorya. Ang man-rape ay yung Mrs. Potiphar. Gumagawa kang diablo sa buhay ni Joseph. Pero bumigay ba siya? Nag-give in ba siya sa isang saglit? Ha? Hindi siya nag-give in because he has the fear of the Lord. He has the wisdom. He knows na pag ginawa niya yun, una-una sa lahat, ang Panginoon magagalit sa kanya. Papaluin siya. No? Ano pangalawa? Yung kanyang amo, mawawalan ng tiwala sa kanya. Pero talaga sobrang evil nung Mrs. Pharaoh. Ginawa pa rin siya ng masama. Sinet up siya. Ano po sabi dito? And it came to pass, verse 19, and it came to pass, when his master heard the word of his wife, no, nung narinig niya yung kwento ng asawa niya, yung version ng asawa, no? Sinet up, di ba? Kinuwento ng asawa na, kesyo ganito nga, pero hindi naman talaga. Which she spake unto him, saying, after this manner did thy servant to me, that his wrath was kindled. His wrath was kindled. Yun po, mga kapatid, nagkalit sa kanya ang amo. At yung point number 3, malalaman natin ano ba nangyari sa kanya nung sinet up siya, nalaman ng amo. Ano mangyayari? But before that, I will read this verse, James 1:12. James chapter 1, verse 12. Ang sabi po mga kapatid, blessed is the man that endureth temptation. Mapalad daw po ang taong nakakatiis sa tukso. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Pagpapalain ka ng mga kapatid. Kapag ikaw rin na-injure mo yung temptation ni Satan, nalabanan mo. No? Number 3, ano nangyari sa kanya? He was unjustly imprisoned. Siya ay nakulong. He was unjustly imprisoned. Siya po ay nakulong ng walang sala. Gano'ng kasakit yun? Una, ano nangyari?
Una, binenta siya ng kanyang mga kapatid, naging alipin. Tapos pinagpala. Diba? Pangalawang trial sa kanya, tinukso siya, pero hindi siya gumib in. Pangatlong trial, ano nangyari? Ikinulong siya ng walang sala. Kung tayo nasa sitwasyon niya, ano kaya sabihin natin? Lord, tapat naman ako sa'yo, hindi na nga ako bibigay. Bakit ganito pa? Baka sabihin natin, yun, no? Pero mga kapatid, huwag natin gawin yun. We should be like Joseph. Na kahit anong sitwasyon niya, kahit unfair na, we need to be faithful to God. We need to take God in everything He takes. For this is the will of God in Christ Jesus concerning you. May plano ang Diyos bakit nakulong si Joseph. May plano ang Diyos bakit nakulong si Joseph sa Egypt. May plano ang Diyos bakit naging alipin si Joseph. Malalaman natin sa later part of this lesson kung bakit nangyari kay Joseph yung mga ganong katinding pangyayari at trials sa kanyang buhay. Siya ay nakulong na walang sala. Kung babasahin po natin yung Genesis chapter 39 verse 20 hanggang chapter 41 to 37, sobrang haba na po ng mga kapatid. No? Pag binasa po natin, makikita po natin doon kung ano yung nangyari sa kulungan. Basahin po yung 39:20. Ito lang po. Genesis chapter 39 verse 20. And Joseph's master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound. Kumbaga, nasa maximum security siya kinulong no? Kasi nga, high officer yung kanyang, kumbaga na-offend, yung nagawa niya ng kasalanan. Pero actually, hindi naman talaga niya kasalanan yun dahil mag-Miss Potiphar nga, di ba? Tuloy po tayo, ha? And Joseph, master took him and put him into the prison, a place where the king's prisoners were bound. And he was there in the prison. God, ano sabi sa ulit? God protected, ano sabi? God protected him inside the jail. So makikita natin dito, no? Pag binasa natin yung buong chapter na to, ay yung buong verse na yun na sunod-sunod, makikita natin na pinrotektahan ng Panginoon si Joseph. Genesis chapter 39 verse 21 to 23. Genesis 39, 21 to 23. But the Lord was with Joseph and showed him mercy and gave him favor in the sight of the keeper of the prison. So ito po yung maganda nangyari, no? Naawa ang Diyos kay Joseph. At ano nangyari? Yung keeper ng prison, yung bantay ng prison, nakasundo ni Joseph. Naging body-body sila nung bantay. So hindi siya makaka-approach doon. Kasi sabagat barkada niya yung bantay naging mabait sa kanya. Siguro nakita ng bantay. Ito ba yung tipong rapist? Parang ang bait naman ito. Ang bait naman ni Joseph. Rapist ba ito? Parang mali yata yung akusang tao sa kanya. Napakagadli ng taong to. Nakita yung testimony niya. Galing din sa ating mga kapatid, no? Pag ang tao, nakita yung testimony natin na maganda, gagalaman tayo kahit hindi pa tayo nagsasalita. Amen? Pag nakita nila na ikaw, napakatinumong tao, hindi ka sumasama sa mga ganito, gagalangin ka niyan, irerespeto ka niyan, hindi ka pa man nakakausap niyan. Baka sir pa itawag sa'yo, di ba? Oy sir, respect ka niyan. Pero kung ikaw, balasumas ng tao, loko-loko kang tao, hindi ka respect ng mga kanto-kanto, mga tao-tao dyan sa paligid, no? Pero kung ikaw, godly ka, kahit yung prison guard, mapapaamo mo. And ni Joseph, nakita siguro yung testimony niya, no? Ayun, sabi rito, he gave him favor in the sight of the keeper of the prison. Ano po nangyari sa verse 22? Verse 22, and the keeper of the prison committed to Joseph's hand all the prisoners that were in the prison. Ito pa yung matindi. Sabi ng prison guard sa kanya, o sige, Joseph, nakita ko matino ka, good yung behavior mo. Ikaw ang magiging mayor ng preso. Ikaw ang pagbabantay, magiging leader ng mga prisoner para maging matino sila. Sino mo yun? Ginawa siyang mayor, no? Pag ginawa kang mayor, ibig sabihin, matino ka, pero sa Pilipinas, pag mayor ka, ikaw yung mas lolo ko di ba? Leader ka ng gang, ganun, sa loob ng prisoner. Pero kung panahon nito, nakitaan siya ng leadership. Nakitaan siya na godly siya, matino tao, at kaya niyang ilid sa kabutihan yung mga nakakulong pang ibang tao. Kaya niyang disiplinahin. So, ang sabi sa kanya, hinarabilin sa kanyang kamay yung mga prisoner. And whatsoever they did there, he was the doer of it. Verse number 23. So, nasa kanya responsibility yung mga nasa loob sa prisoner. So, kailangan mailid niya sila. No? Verse number 23, the keeper of the prison looked not to anything that was under his hand, because the Lord was with him. Oh, amen? And that which he did, the Lord made it to
prospered. Nung siya'y binenta as a slave, pinagpala siya ng Panginoon. Hindi siya hinahayaan papunta sa pangit na amo o masamang amo. Nung siya'y tinukso, hindi siya hinahayaan ng Panginoong mahulog sa tukso. At nung siya'y nakulong, ano nangyari? Hindi siya hinayaang abusuhin ng guard. Kundi naging kaibigan niya pa yung guard at yung mga preso, siya pa yung naging leader. Siya pa yung naging mayor. Amen? Ganun ang pagpapala ng Panginoon. Kahit saan ka mapunta, kung makikita niya tapat ka, hindi niya hayaang magkulang ka. O hindi niya hayaang kapusin ka, kapatid. Laging andyan ang sustento ng Panginoon. Wherever you are, whenever, or anong sitwasyon yan. Basta alam ng Panginoon na faithful ka sa Kanya, iingatan ka niya. Like Joseph. Amen? He was unjustly imprisoned. Tuloy po tayo, no? Sabi po dito, summary po, no? Once again, God was with him in all his trials. Nakita natin yan, no? One may argue, why did God not rescue him from his troubles? Maybe magtatanong na yung iba, no? Bakit hindi siya sinave ng Panginoon? Pero hindi nila nakikita yung all things work together for good, eh, no? Kaya nga may verse na gano'n eh, in every situation that we have, we should look on the positive side. Praise the Lord, buhay po si Joseph. Amen? Yun lang eh, blessing na. Tuloy po tayo. But God's plan and purpose are higher than ours. Kapag yung plano natin, yung pinairal natin, wala pong mangyayari. Pero pag pinagpasa Diyos po natin yan, pagugulat na lang po tayo. Iba pala. No? Parang si Joseph, kung isipin mo kung ikaw si Joseph, parang, ano ba mararating ko? Naging akong alipin, napagkamal na akong rapist, nakulong ako. Ano ba yung mangyayari sa buhay ko? May pag-asa pa ba akong magbago? May pag-asa pa ba akong tumaas ang posisyon sa buhay? May pag-asa pa ba akong yumaman? May pag-asa pa ba akong maging maganda ang buhay? Yes, kapatid, kung tapat ka sa Panginoon, like Joseph. At yun yung mangyayari kay Joseph sa later part ng story. Tuloy po tayo, no? Sabi po dito, Joseph continued to be faithful despite of the trials. Right? At nakikita niya yung pagpapala ng Panginoon. The Lord again blessed him in all his work. The jailer gave him charge of all the other prisoners. Ang ganda po. In prison, he helped the chief butler or yung cupbearer to restore his position in Pharaoh's office. Kasi ganito yung nangyari. Habang siya nakakulong, merong nakulong na isang officer ni Pharaoh. Cupbearer. Pag sinabi mong cupbearer, ito yung nagsiserve sa king, mga eunuch. Sila yung nagsiserve sa king ng pagkain. Bago kainin ng hari, sila muna yung magte-test. Mga cupbearer. So, siguro may nagawa siyang offense, nakulong siya. At nung siya yung nakulong, ano sabi dito? Ano sabi dito? Yan. He helped the chief butler. Ano nangyari nun? Nanaginip kasi yung chief butler eh. So, nagkaroon siya ng dreams. In-interpret ngayon ni Joseph yung kanyang panaginip. Kaya siya yung naging Joseph the dreamer. He interprets the dream. Ano po nangyari? Ito, to restore his position in Pharaoh's office, but the cupbearer forgot his promise to mention about Joseph's innocence to the Pharaoh. Dumating yung time, nakabalik yung cupbearer dun sa Pharaoh. Nakalaya na, napiyansahan, no? Napatunayan na hindi nagkasala. Ano nangyari? Pagbalik niya doon, nakalimutan niya si Joseph. Siguro sobrang busy. Ganun. Pero isang araw, nanaginip ang Pharaoh. Walang maka-interpret ng kanyang panaginip. Kahit sinong tawag doon, babaylan, di ba? Kahit sinong babaylan o priest, hindi nila ma-interpret yung panaginip ni Pharaoh. So, naalala ngayon nung cupbearer, sabi niya, oo nga pala, yung kaibigan ko sa preso, si Joseph, in-interpret niya yung dream ko dati. Nakatotoo. I think, makakatulong siya, Pharaoh. So, anong nangyari po? Pinatawag ni Pharaoh si Joseph. At nung pinatawag po niya, anong nangyari? Ito po ang nangyari. Sabi po dito, after 2 years, when Pharaoh had 2 dreams, the cupbearer remembered Joseph and his skills to interpret dreams. Ano po nangyari? So when Joseph was brought to Pharaoh, he interpreted dreams about 7 years of plenty, followed by 7 years of famine. Ano yung interpretation ng panaginip ni Pharaoh? Nung pinatawag si Joseph, sabi ko nun, patawag mo nga si Joseph, ito sabi ng cupbearer ko, marunong mag-interpret to eh. Ano nangyari? Ano yung interpretation? Siya lang ang nakapag-interpret na magkakaroon daw po ng 7 years na kasaganahan. At after nun, kasunod nun, 7 taon na tagutom, famine, taghirap, no?
So, anong nangyari? He suggested the preparation for famine by storing food during the good harvest years. So, siya yung tumulong sa hari para mag-invest, mag-imbak ng mga pagkain sa Egypt. Makapag-prepare sila, no? Makapag-save ng food for the coming famine. So, natulungan niya yung Pharaoh. Ano kaya nangyari? Kung tinulungan niya yung Pharaoh, siya ay inappoint as the chief minister of Egypt. Sa history, binasa ko siya. Sabi dito, ang tawag sa kanya, vizier. Vizier. V-I-Z-I-E-R. No? Ito yung tawag sa Egyptian na ruler. Pangalawa sa hari. Sa Bible naman, ang sabi, governor. No? Ang sabi rito, vizier, high official, the second most powerful man in Egypt, second sa Pharaoh. Grabe yung kapangyarihan ni Joseph, no? From slave into vizier or governor. Right? Ang tindi nung napunta sa kanyang posisyon. And that is the blessing of God. Alam mo pa mga kapatid, kung nag-fail po siya dun sa una pa lang, I think baka hindi siya mapunta dun eh. Pero nakapasa siya sa mga testings ng Panginoon. Nakapasa siya sa attitude and character test. Nakapasa siya sa temptation, no? Nakapasa siya when it comes to patience. At ngayon, ano nakamtan niya? Naging siyang chief minister of Egypt. Second most powerful person sa Egypt. Kasunod ni Pharaoh. Napaka-nakila ng Panginoon, no? Nakita niyo po, no? Ano po nangyari? Number 4. Point number 4. Last point po tayo. He became the chief minister of Egypt. Pag binasa po natin yung Genesis chapter 41, verse 41 onwards, tuloy-tuloy po yan, 41 onwards, makikita po natin yung nangyari sa buhay. Pero ito po yung summary, no? Sabi ko po yung summary. But Pharaoh, like his proposal, nagustuhan ni Pharaoh yung proposal ni Joseph na mag-imbak ng pagkain sa unang 7 taon ng kasaganahan para makapag-ready sa famine. Nagustuhan ni Pharaoh, wow, matalino itong tao to, intelligent. No? Hindi lang pogi, intelligent ka. Diba? Ganon tayo mga Kristyano, amen? Ang mga anak ng Diyos, mga ganda, gwapo. In His time. Sabi. God created beautiful in His time. Sabi, uso-uso lang, diba? In His time. Kanya-kanyang time. Maaari ka, di ka pogi, bukas pogi ka na. O, in His time. O, diba? Dati pogi ako, ngayon, di na ako. Ikaw naman ngayon, naisip pangit ka na. Sabi mo lang, in His time, no? Kanya-kanyang blooming yan. God created all things beautiful in His time. Okay, praise the Lord. And also, I believe that Christians are intelligent people, right? Kasi ang nagbibigay sa atin ng talino, ang Panginoon. Amen? Okay, tuloy po tayo. The Pharaoh liked his proposal, and he made Joseph the head of state to implement his plans for upcoming famine. So si Joseph yung naging head of the state para sa pagpaplano, sa pag-iimbak ng pagkain para sa darating na famine. Ito po yung nangyari. After ng mga nakalipas na yun, he was 30 years old. So after 13 years of suffer and struggle, God made him the most influential person in all known world at that time. So ikaw kapatid, pwede kang din gawing popular ng Panginoon. Pwede kang gawing powerful ng Panginoon if you will just remain faithful to God. Amen? Sabi ang Diyos ang nagtataas, ang Diyos din ang nagbababa. Kaya si Joseph pinromote siya sa highest position kasi nakita ng Panginoon yung kanyang humility. Napaka-humble na tao ni Joseph. Hindi siya nagyabang. No? Nakita niya yung pagiging submissive ni Joseph. No? Hindi siya nag-ask ng question why. Nakita ng Panginoon, nasubukan yung kanyang faith, na-tempt siya pero hindi siya bumigay. No? Yung character niya, hindi rin siya nagreklamo sa Panginoon. Yung patience niya, hindi siya nawala ng pasensya. So anong ginawa ng Panginoon? Binigay sa kanya yung highest position. And I believe someday, sa mga young people or sa atin kung sino man sa atin dito, no? I believe na pag tayo nag-remain faithful, maybe one of you will become governors. No? Governor na Kristiyano. Amen. Di ba? Like Pastor Benny Abante. Are you familiar with him? Pastor Reverend Benny Abante. He is a congressman and also a pastor. No? Ito yung reason kung bakit siya naging congressman eh. He believed in Joseph. Napunta siya sa highest position eh. Kasi ang reklamo ng ibang pastor, kapag sabi di ba separation of the church and the state,
Eh pag binasa mo yung Bible, wala namang gano'n na separation of the church and the state. State kapag pastor ka eh. Ang sabi sa Bible, si Joseph, man of God, naging politician, naging siya, leader. No? At I believe na pag ang bawat isang Kristiyano sa dito, kung bawat isa sa inyo, someday may maging mayor dito. Kunyari si Genesis, naging mayor ng Cabiao. At papalain ng Cabiao mga kapatid, baka maging Cabiao City Sam dito. Kasi nakita mo, yung ruler, godly. At yung church ng Panginoon, lalong lalago. Mapopromote yung gospel. Di ba? Mas maganda po yun, yung mga barangay missions natin maging Kristiyano, di ba? Ang ganda po nun, no? Yung, alam niyo po sa Bulacan, kay Pastor Berchan, praise the Lord, nawin po niya yung governor doon. At kasama po nila yung governor doon, tuwing may occasion ng church. At yung church, yung si governor, nag-donate siya ng mga relief sa mga members. At hindi lang yun sa mga tao. Marami siyang mga project all about Christianity. May mga seminars. At praise God, ginamit ng Panginoon si Pastor Bert. No? At ganoon din po sa atin, I believe na sana someday, ang bawat isa sa inyo, sana meron ditong biglang lumabas pag presidente ng Pilipinas. Who knows? Malay mo si si Marlon. 50th President of the Philippines. Walang imposible mga kapatid. Si Joseph nga, di ba? Naging governor, naging second powerful eh. And maganda po yun. Maganda yung magiging leader ng bansa natin or magiging leader ng ating mga lugar. Mga Kristiyano. Amen? I pray someday, sana, no? one of you, no? Sana po, ay maging politician or maging leader. Maging boss. Maging mayaman. But why? Sapagkat pag ikaw ay mayaman, na-influensya ka, ano mangyayari? Mas maipopromote natin ang gospel. Amen? Praise the Lord for that. Tuloy po tayo. At yun po yung prayer ng pastor natin sa mga sa inyo, maging successful ang bawat isa. Tulad ni Joseph. Tuloy po tayo. Ito po. His wisdom and planning saved lives of people from not only Egypt, but many other nations. So si Joseph daw po nakaligtas ng buhay ng maraming tao. Na-save niya yung maraming tao sa taggutom. Hindi lang yung Egypt, kundi pati yung mga kalapit na bayan, kalapit na bansa. No? Apektado rin yung mga kapatid siyempre ni Joseph noong time na yun. Dahil taggutom eh. So parang kumbaga clan lang sila. Pamilya lang sila. No? So nangailangan din sila. Dumating yung time na yung mga kapatid ni Joseph, gutom na gutom. Siyempre maghahanap yan. Pumunta sila sa Egypt, nabalitaan nila yung governor napakabait na nagbibigay ng pagkain relief sa mga nangangailangan. Kahit outsider, pwede. So ngayon, tuloy po natin ha. His wisdom and planning saved lives of people from not only Egypt but many other nations. Sabi po ito, the famine brought all people from different nations to Egypt for help, including his brothers from Israel. So yung Israel po, yan po ay si Jacob. No? Ang pangalan po ni Jacob, tinawag po siya ng Panginoong Israel sapagkat sa kanya nanggaling ang Israel. So yung 12 tribes, yung po ay sila Joseph. Yung mga kapatid niya, doon po sila. No? Doon po nanggaling ang bansang Israel. So, ang tinutukoy po ng Israel dito ay si Jacob. No? So, nagpunta doon yung mga kapatid niya, yung 12 tribes. Soon to be 12 tribes kasi yung mga kapatid pa lang eh. 12 brothers, no? Yung 11 brothers na punta sa kanya. At nanghingi sa kanya ng pagkain. Nanghingi ng tulong. So, hindi nila na-recognize si Joseph. Noong una, hindi nila nakilala eh. Siyempre, after ilang years, no? 30 years old na siya. From 17 years old to 30 years old. 13 years din, di ba? Ang tagal na panahon na mga kapatid. Hindi na nila nakilala si Joseph. Siguro si Joseph, mas kumuha ko. Oh, medyo naging mas muskulado kasi lalaki na eh. Di ba? Tapos naging kanang kamay pa siya ng royal, ng guard, di ba? Defect ni Potiphar. So, syempre, automatically, military yun, di ba? Lalaki katawan niya doon, no? At yung kinakain din ni Potiphar, eh, masasarap, lalaki ka talaga katawan niya. No? So, ito po, nagbago siguro yung tsura niya. Hindi nila na-recognize eh. They could not recognize him. Pero, nakilala pa din ni Joseph yung kanyang mga kuya. Ito yung mga nagkwenta sa akin noon. Ngayon, dumating sila rito para humingi tulong. Hindi nila ako nakilala, pero kilala ko sila. Ano kaya? Meron kayang masamang intention si Joseph? Malalaman natin. Ito po. They could not recognize him,
but he knew them. He remembered the dream he had. So naalala niya yung panaginip niya nung araw. Di ba yung panaginip niya, yung mga trigo yuyuko sa kanya, yung mga trigo ng kuya niya, pero siya lang ang nakatayo trigo. Ibig sabihin, magiging superior siya. Yun na pala ang ibig sabihin ng kanyang panalangin. Pero sa panahon po natin ngayon, pag mayroon mag-interpret ng dream mo, nakapanaginip ka daw, hulog yung ipin mo, sabi niya, kailangan mo daw mag-donate ng ganito sa ano, or para hindi mamatay yung kamag-anak mo, huwag kayo maniwala doon. Mga false prophet yan, no? Yung mga ganon, yung unang panahon lang nangyayari yan. So, huwag na kayo magpa-dream interpreter ngayon. Sapagkat wala na itong Joseph the Dreamer sa panahon ngayon. Sapagkat, ang interpretation, nasa Bible na lahat. Ito na po, wala na pong wrong interpretation. It's all in the Bible. It's in the Revelations at sa lahat ng books of the Bible. Doon natin malalaman. This is the complete Word of God, so hindi na natin kailangan ng Joseph the Dreamer sa panahon ngayon. So baka mamaya, meron pa dito, tumatawag sa mga DJ. Pa-interpret ko ng dream ko, naginip ko ako, may dalawang kabayo, nagtatakbuhan. Tapos ako, yung kabayo, nakasayo ko sa akin. Yung mga ganun ba, yung weird na panaginip. Huwag na kayo magpaano doon. Or sa makukulang pupunta, or sa mamuhula, na naginip ko ako ng tatlong tansan, yung mga ganun. No? Ano po yung sabihin nito? Kikita ka naman ganito. Ayan. Huwag kayo maniwala ka. Tapos may bayan lang, di ba, sa Quiapo. So as Christians, hindi na po tayo naniniwala ng mga kapatid. Noong panahon lamang po yan ni Joseph, sapagkat wala pa pong Bible nun, hindi pa complete yung Word of God nun, hindi pa complete. Now, we have this one. We have the Word of God. And praise the Lord for that. No? Napakapalad po natin. We can study this anytime. Tuloy po tayo, no? Ano po nangyari? They could not recognize him. But he knew them. He remembered the dream he had when he was a young boy. Ano po nangyari? Joseph, after testing them in different ways, made him known to them. So before magpakilala si Joseph, syempre tinas mo niya yung mga kapatid niya. Anong ginawa niya? Kinuha niya si Benjamin. Benjamin, right? Ay, bunso. So nung kinuha niya si Benjamin, sabi niya, patayin niyo to, si Benjamin. Gusto lang niya makita kung ililigtas ba ng mga kuya niya yung bunso. At nakita ni Joseph na inalagaan mabuti ng mga kuya niya si Benjamin. Nung sabi, ako na lang patayin mo, huwag yung bunso namin kapatid, please. Nagbago ng mga kapatid ko, sabi siguro niya. Praise the Lord. Pinilit niya si Benjamin, tapos umamin siya. May pagtatapatok sa iyo. Ako si Joseph. Abangan. Parang sa ano lang eh, no? Ang ganda eh. Alam niyo mo, napakagandang gawa ng movie to. Instead na yung mga teleserye na ikantadya, parang magandang gawa ng teleserye to, no? Sana someday, no? Yung Pilipinas, yung GMA or yung ABS-CBN, ayan, narinig tayo. So, online. Sana gumawa sila ng story about the Bible, yung Tagalog. Para mas maintindihan ng tao yung nangyayari. Kaya lang eh, ang pinopromote kasi ng mga ganyan, ng mga network na ganyan, worldliness. So, you know, someday magkaroon ng Christian network. Television network. No? Ayan, tapos yung president, si Brother Chris. Amen! Pastor, no? Okay, tuloy po tayo. Ito po. They could not recognize him, but he knew them. He remembered the dream he had when he was a young boy. Joseph, after testing them in different ways, made him known to them. Napakilala mo siya. Salamat naman at maganda yung turing nyo sa bunso nating kapatid. Nakita, nagbago na sila. No? He forgave them and persuaded them to settle in Egypt with their father. So ano sabi ni Joseph? Sabi niya, mga kapatid, kuya, bunso, dito na kayo mananahan sa Egypt. Maganda ang buhay dito. Ako yung overseer dito. Ako yung chief minister dito. Kaya ko kayong buhayin. Sama niyo si tatay. So, kinuha na yung kanilang ama. No? Pinapunta na sa Egypt. They live happily ever after. Namuhay sila ron. No? At doon, yun, namuhay po sila ron. No? Tuloy po tayo. Ayan. So, tuloy natin. So, what are the lessons we can learn from Joseph? Ano po yung mga lesson na mapag-aralan natin kay Joseph? God's plans and purpose are greater and better than ours. Right? Mas malaki po ang plano ng Panginoon para sa atin kaysa sa mga plano natin. Maaaring ikaw kapatid, nagtatanong ko ngayon, parang wala nangyayari sa buhay ko. Ang tanda ko na, hindi pa ako nakakapag-asawa. Ano kaya nangyayari? Kapatid, God's plan is better than yours. Malay mo, yung mga pag-asawa mo pala. Makinig, ano po, malay mo mga pag-asawa mo pala. President ng Africa, mga ganun ba? No? Maging first lady ka, no? Ang Kristiyano pa. Who knows? So, don't lose hope sa mga,
Sa mga oldies. Sa mga old young. Young at hearts. So, huwag po tayong malusor, no? Kung feeling mo sa buhay mo, parang hindi ka nagpapag-progress, no? Pero still faithful ka pa din, may plano ng Diyos. God is preparing something big. Mali mo baka kung nasawa ka ng Kristiyanong matandang mayamang madaling mamatay. No? Huwag naman, no? Medyo pangit yung motive pag ganun, pera lang. May mahabang buhay, yan. Gwapo na, mayaman pa, godly pa, diba? Supporting sa pastor, supporting sa family. Amen. So yan, sabi po dito, God provides and blesses those who preserve to follow Him. But remember, we are not serving po mga kapatid just for the reward or just for the blessing. Sometimes yun yung nami-misinterpret ng mga Kristiyano eh. Nagiging prosperity gospel na. They forgot to realize that we are doing this for God's glory. Amen. Yung mga blessing na yan, bonus lang yan. Ang talagang main purpose ng ating lingkod is to glorify Him without any reklamo, without any murmurings or anything. Just worship Him, just do your own job for the Lord at your own pace. Sabi nga eh. Tuloy po tayo. Joseph teaches us a lot of things in life. The value of self-control in the temptation of the youth. Tinuruan din tayo ni Joseph na magpigil. Siya, gwapo na nga siya eh, di ba? Tayo, pangit na nga. Tapos, di ba? Siya, gwapo na eh. No? Nakapagpigil pa siya. So sa mga kabataan, tinuturuan tayo. Tinuturuan, hindi pala tayo, tatay namin. Tinuturuan kayo na magpigil pag may temptation at pag hindi sa atin pala mga tatay mo. Tinuturuan po tayo na pag may magandang babae dyan, huwag pansinin. I'm not a cheater. No. Sumingin ka ulit. Isang tingin lang, tulis na agad. No? Yan, nanonood yung misis ko eh. Ilang you, darling. Ayan, the value of self-control in the temptation of the youth. Tinuruan din tayo ni Joseph sa buhay niya. Nakita natin, no? The life of Joseph. Ano pa? Patience and perseverance in the time of troubles. Siya'y nakulong. Hindi siya nainip. Ano nangyari? Dumating yung time, kinailangan siya ng Pharaoh. Naging siyang prime. Ano siya? Parang prime minister eh. Chief minister. Or marami tao sa kanya. Governor. Sa history naman, nasabi sa kanya, ano yung kanina? Vizier. No? Sa Egypt, yung tawag nila sa pangalawang pinakamapangyarihang tao sa Egypt. Ganun po katindi ang blessing ng Panginoon kay Joseph. And I believe, ang Panginoon, pwede po kayong gawin ganun someday. Mali mo, maging vizier ka rin sa Egypt, no? Daling ka nun pag may war. Kaya maging vizier pag may war doon. No? Pero, yeah. Blessing yun. Tuloy po tayo. Honesty. Strong work ethics. Tinuruan din tayo ni Joseph na magawa ng honesty. Ng pagiging honest. Hindi siya bumigay, no? Sabi niya, may tiwala sa akin yung amo ko. Hindi ko hayaan masira yung tiwala niya sa akin. Honesty. Sa trabaho po natin, sa mga nagtatrabaho, mga professionals, no? Sa mga may business po, honesty sa mga customer natin, no? Work ethics. Professional si Joseph, mga kapatid. Hindi siya pagkakatiwalaan ni Potiphar kung hindi siya professional. Pag sinabi mo professional, it doesn't mean may license ka. Being professional is about character and attitude, right? Ngayon, kung ikaw, professional ka, kapatid, may license ka na, mas maganda kung makikitahan ka ng katapatan sa iyong trabaho. Amen? Walang pandaraya, walang cheating. No? Ano pa? Walang panglalamang sa iyong customer. Ang titindahan, no? Huwag mo, alam mo na yun. Yung mga timbang-timbang. So yan, honesty, strong work ethics. Ano mangyayari kapag ginawa ko natin ito? I-bless tayo ng Panginoon at pagkakatiwalaan tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. Practically yung tinuturo ni Joseph dito eh. And also spiritual, at the same time. No, all in one na. Lastly, fear of God and faithfulness to the Lord. Amen? Yung pagkatakot sa Panginoon. Yung tunay na pagkatakot na kahit walang nakakakita. Alam mo, pag ginawa mo ito, pag pumayag ka kay Miss Potiphar, pag pumayag ka sa temptation ni Satan, alam mo na ang Panginoon, may comeback dyan. Comeback is real, mga kapatid. No? Ang Panginoon may palo sa atin kapag tayo ay nag-fall sa temptation. So, by God's grace, we can be like Joseph. And we can achieve the position of Joseph if we will remain faithful. Amen? Sabi po sa 2 Corinthians chapter 9, verse 8, tatapos po tayo sa dalawang verse. And God is able to make all grace abound toward you, that He, always having all sufficiency in all things, may abound to every
good work. Amen. Romans 8:28, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Whatever happens in your life, kapatid, we should remain faithful to God. We should be thankful for what we have. We should be contented. And in doing so, God will show His plan to you. Hindi mo alam, sinusubukan ka lang pala. Kung hanggang saan ang limit mo. And pag yung limit mo na yan, na-break mo. Pag na-break mo yung limit mo na yan, at talagang manumili kang faithful sa Panginoon, mahuhulog ka na lang sa blessing ng Panginoon. Ibang magkapala. Conclusion po tayo. Sold into slavery by his jealous brothers, he rose to become vizier or a high official, the second most powerful man in Egypt, next to Pharaoh. For his presence and office caused Israel to leave Canaan and settle in Egypt. We can see that God tested Joseph's faith, yet he endured the testings. Amen? We Christians should admire this Bible character. No? Kaysa yung kung sino-sino yung admire po natin, ito po yung magandang i-admire yung si Joseph. No? Mga Bible character sila, Job. Yan po yung magandang i-idolize. No? Magandang i-admire at tignan natin as role model. Huwag yung sanlibutan. No? Because marami tayong matututunan sa mga buhay po nila. We Christians should admire this Bible character. Let us try to become modern Joseph, who will not lose faith despite of trials and temptations. God bless mga kapatid. James chapter 1 verse 5, magtatapos po tayo. Blessed is the man that endureth temptation. For when he is tried, he shall receive the crown of life, which the Lord hath promised to them that love Him. Tayo po tayong lahat. Magkakaroon po tayo ng short invitation, and this is a personal invitation. No? Kanya-kanya po tayo ng panalangin. Kanya-kanya po tayo ng isusuko sa Panginoon. Kanya-kanya po tayo ng hihilingin sa Panginoon. At kanya-kanya po tayo ng mga prayers. No? If ikaw ay na-bless sa mensahe, kapatid, pwede ka lumapit sa harapan. No? Kung ikaw ay na-bless doon sa buhay ni Joseph, nakita natin mga kapatid na siya ay binenta ng kanyang mga kapatid. Sa kabila nun, hindi siya nagreklamo. Siya po ay inakit at inakusahan ng mali, pero hindi siya nagreklamo. Siya po ay nakulong nang walang kaday-dahilan. Walang tamang dahilan, pero hindi siya nagreklamo. Naging patient po siya, mga kapatid. At ano po nangyari sa kanyang buhay? Pinagkatiwalaan siya ng Panginoon at siya ay naging makapangyarihang tao sa biyaya. Mga kapatid, pwede rin po kayong maging successful tulad ni Joseph. If you will just remain faithful to God. If you will just remain faithful to our dedication to God. Magkakaroon po tayo ng short prayer. Salamat sa oras na pinaglabi ko sa akin. Yung gabi ito, makasama po kami muli sa inyo, Lord. Thank you po, Panginoon, sa awa po ninyo. Thank you po sa mga pagpapala po ninyo. Lord, napag-aralan po namin yung buhay ni Joseph at nakita po namin how dedicated he is sa inyo, Panginoon. Naging fair po siya sa kabila ng mga trials at trouble sa kanyang buhay. Lord, hinihiling po namin na sana magkaroon din po kami ng faith na tulad ni Joseph. And we are serving you, Lord, not for the reward, not for material things, but because we love you and we want to glory you. Lord, bless you po yung mga kapatid na nasa harapan po ngayon. Sila po ay nagsusuko ng buhay sa inyo. Lord, sila po ay nilalapit po nila yung kanilang mga personal na mga panalangin. Lord, kayo po dumulog sa mga ito. I believe, Panginoon, na pakikinggan niyo po sila sapagkat sila po ay may tamang puso. Lord, maraming salamat sa message. Na-bless po kami lahat, Panginoon. In Christ's name we pray. Amen. Mga kapatid, kami ang panatan ng bawat isa. God bless po. Wednesday po, prayer meeting, 6 o'clock p.m. po.